Ang mabuting balita ng Panginoon. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Gustong-gusto ng mga nakikinig kay Jesus ng kanyang pamamaraan ng pagtuturo. Simple ang mga salita, maraming mga images, imahen ang kanyang ginagamit. Yan ang kanyang pamamaraan, ang gamit ng talinghaga. Kaya gustong-gustong sila'y sumunod at makinig sa kanyang aral, sa kanyang turo. Katulad sa ating narinig na ebanghelyo ngayong linggo, ang ginamit niya yung the parable of the sower, ang talinghaga ng mga hasik. Meron ditong 4 na uri ng pinaghagisa ng binhi. Ang nalaglag sa daan, tabi ng daan, kabatuhan, dawagan, at yung ika-4 ay sa mabuting lupa. Rich, generous, good soil. Ang mga hasik ay walang iba kundi si Jesus. Inihahasik niya ang salita ng Diyos. Tayo, saan tayo nabibilang na uri ng lupa? Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, saan ka ba doon? Sa 4. Tabi ng daan, kabatuhan, dawagan, o yung pang-4, mabuti, masaganang lupa. Amen? Sa mga paliwanag po, kasi kung binasa sana natin yung longer version, ay nakapahaba lang. Pero doon, binigyan ng diin Jesus yung bawat uri ng lupa. Pero tinan na lang natin ang uri ng ating buhay. Tayo na lahat ay tumatanggap ng binhi ng salita ng Diyos, ng aral ni Kristo. Masasabi natin na nabibilang tayo sa masaganang lupa, generous, good soil, kung tayo ay talagang tinatanggap natin ang kanyang aral. Tinatanggap, isinasa isip, sinasa puso, at isinasa buhay. Nakatitiyak tayo, sagana ang ating bunga. Tingnan mo yung katabi mo, mabunga ka ba? Ayan. Amen? Anong bunga ang naidulot niyan sa ating buhay? Mga kapatid, kapag tayo po ay doon sa unang klase, mabilis ang tubo, pero patay agad. Yung kabatuhan, pag tayo nagtatanim, marunong naman kayo magtanim dito sa pulong buhangin, no? Di ba? May mga bukirin dyan sa likod, yan, marami. May ilang. Di ba? Inaayos talaga natin masyado yung mabuti yung lupa, di ba? Para masagana ang ani sa bandang huli. Yung mabato, talagang kulang ng pundasyon yan. Kung tayo ay tumanggap ng salita ng Diyos, wow, and masyadong into tayo. At talagang excited Pero kapag dumarating na yung mga pagsubok sa atin, ayaw na. Hindi ko na kaya. Kapag sa dawagan, ininis tayo ng mga pagiging mapaghangad sa inaalok ng mundo, saganang buhay, magaang na buhay, kapangyarihan,
tukso ng kapangyarihan at tukso ng kayamanan, ay nakakalimutan na natin yung ating misyon, ang misyon ni Kristo. Ay magandang tingnan natin at suriin ang ating mga sarili. Sa akin ba nalaglag ang binhi ng salita ng Diyos at aral at turo ni Kristo? Ako ba'y tumutugon sa Kanya, sa paanyaya sa araw-araw na buhay at pamumuhay? Nagagawa ko bang mamunga ng sagana? Naisipin natin yung mabuting lupa na magbubunga tayo ng sagana. At in effect, tayo po ay ganun din, makapagtatanim ng kabutihan sa ating kapwa. Kapag maganda yung ating lupa, may pananampalataya, tumutugon sa Panginoong Diyos, magmahal ka. Ikaw ay gumawa ng kabutihan. Ikaw ay maging mapagmalasakit. Mamuhay ka sa katarungan. Patas ka sa lahat ng pagkakataon. Mga kapatid, nagtatanim tayo in a way sa ating kapwa ng kabutihan. What you sow is what you reap. Sabi ni Stephen Covey. Kung ano yung tinatanim, yun ang aanihin. Amen? Sige, magtanim ka nga ng puro mura at galit araw-araw at pagbabanta sa iyong kapwa. Lagot ka sa akin, pag hindi kayo aayon sa akin, papatayin ko kayo. Di ba? Yun ang kulturang inihahasik sa atin ng ating mga leaders Yung mga namumuno sa atin, mamuhay sa kasinungalingan, mamuhay sa kawalang hiyaan. Bakit kaya ano nangyari sa atin? Sabi nga, anyari. Sa eskwelahan, wala na yung subject na good manners and right conduct. Ate Merle, Ate Pilar, nawala na. Sa school, sa mga public school, yung ating mga katekista talagang sobrang effort niyan. Swerte kung ang principal ng public school ay Katoliko. Yung kokonting oras, maisisingit mo talaga yung maituro mo ang Panginoon at yung kabutihang asal, kagandahang asal sa mga kabataan natin ngayon. Kapag Iglesia ni Cristo, kapag born again, sorry, hindi kayo pwede magturo. Nawawala na yon. Mga teachers, marami bang teachers dito? Kung pwede po, tumayo. Huwag kayong mahiya kung teacher ka. Retired teacher, teacher kasalukuyan. Tumayo po yung mga teachers. Ayun, nagtayuan na iba. Tumayo na rin kayo, Ate Elisa, tumayo. Ayan. Huwag lang ho yung talagang lesson para dun sa subject ang ituro. Ituro ninyo din sa mga kabataan natin ngayon yung balik tayo sa basic kagandahang asal. Mamumupo kayo sa matatanda. Huwag kayong lalaban sa nasa kapangyarihan. Huwag kayong lalaban sa mga tao. Magmamalasakit ka, rerespeto ka, gagalang ka. Huwag kang magbabanta. Ayan. Di ba? Amen? Wala na yon. Sa mga magulang, ano po ba ang inyong bunga? Sabihin mo nga sa katabi mo, nanay, tatay, ano ba naging bunga? Naituturo pa ba ng magulang ang kagandahang asal sa anak? O sinusunod na ang anak? Kasi lumalaban na ang anak. O mga anak, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Madalas iniisip natin di ba, mahirap magpalaki ng anak. Ngayon, mahirap na magpalaki ng magulang. Ganun ba? Mga anak, pagandahin po natin ang buhay natin. Bumalik po tayo sa dapat
Paano ba tayo magtatanim ng kabutihan? Paano ba? Ito ang hamon sa atin, mga kapatid, sa linggong ito. Gusto mong sumagana ang bunga na paghaharian ng Diyos, ang bawat puso, bunga na liligaya ang lahat, kahit salat sa yaman. Amen? Ngayon, pag ikay nanonood sa kung ano man, sa telebisyon, pinag-uusapan puro pera, puro kayamanan, puro kasinungalingan. Kalimutan na natin ang Panginoon ba ang maging sentro ng buhay? Ang maging sentro ng buhay ay si Kristo. Mga kapatid, ano na ang bunga natin na naidulot sa buhay ng ating kapwa-tao? Tanungin natin ang ating mga sarili. Tanungin natin, naipapakilala ko ba ang pag-ibig ng Diyos sa aking kapwa? Una, sa pamilya ko, naipapadama ko ba ang pagmamahal ng Diyos? May pagmamalasakit, may pagtangkilik, may respeto sa bawat kapwa. Sana tayong lahat mamunga ng sagana, yung kalulugdan ng Diyos. Buhay na kinalulugdan ng Diyos. Ito yung pagnilaya natin. Huwag tayong mapunta dun sa tabi ng daan, uri ng lupa na tabi ng daan, kabatuhan, dawagan. Mga kapatid, kumapit tayo sa Panginoon, lalo na sa mga panahong ito, at sumamba tayo sa Kanya. Siya lang ang sasambahin natin, hindi ang kapangyarihan at hindi kailanman ang kayamanan o katanyagan. Sana, Panginoon ang makita sa atin, hindi yung buhay na nagkukunwari, nagpapanggap, nagiging hunyango. Buhay na sa Panginoon na handa kang mamunga ng sagana. Hilingin natin ang mahal na Birhen, ang Birhen del Carmen, na tayo pagdasal tuwina. Sa mga pagkakataong tayo nahahalina ng mundo, naaakit ng mundo, hilingin natin ang dasal ni Maria, yung kanyang kabanalan ay maging kabanalan natin na laging nakaugnay sa tunay na Panginoon, ang maghahatid sa atin sa ating kaligtasan sa buhay. Aming Ina, Birhen del Carmen, sa nalalapit na kapiestahan mo po ay parangalan ka namin. Tularan namin ang iyong kabanalan, ang iyong pagiging maamo, ang iyong pagiging mapagmahal na ina sa aming lahat. Mapagmalasakit. Sana, Inang Birhen, ipanalangin mo ang iyong mga anak. Dumatal ka dito sa amin, mahigit 100 taon na, sa buhay dito sa Pulong Buhangin. Patuloy mo kaming ipanalangin. Patuloy ka nawa naming tawagan sa aming pananalangin. At nang sa gayon, mamuhay kami sa kabanalan. Mamuhay kaming nagdudulot ng bunga, mabuting bunga sa pamilya at sa aming kapwa at komunidad. Birhen del Carmen, panalangin mo kami. Amen.